mo, ano sa tingin mo yung pinakamahirap para sa'yo? Yung walang baon araw-araw. Ibig mong sabihin nagugutom ka sa school? Opo. Dahil minsan walang pagkain. Ibig mong sabihin pumapasok ka sa school minsan na wala kang breakfast, ganon? Tapos pag andun ako sa paaralan, humingi lang ako sa aking kaklase. Tapos minsan di ako binibigyan, tinatanggap ko na lang. Really? So ibig sabihin dumadanas ka talaga ng buong araw wala kang kain? Pati snack wala kasi walang baon? Paano mo kinakaya yung mga sitwasyon na yan? Tingin mo kakayanin mo yung laban na to? Opo. Dahil hindi naman po lang ang kahirapan sa upang makamit ang inyong pangarap. Correct. Exactly. Good morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Ednat Mundor. Ring of Partners na kami sa Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalingap. Thank you po Kuya Val. Salamat. Sa bawat sulok ng Northern Samar, may kamay na handang umalalay. Joey the Great at kanyang kasama. Kasama sila at Nakanoyanski TV, Nelson TV, officially Mix TV. Good afternoon mga kanay-nays. Andito pa din kami sa Barangay Paninurungan, Purok Dos. Kasama ko syempre Limix TV, Nelson TV official. Ayun. May nirecommend ulit dito si Nanay. Ibang istorya naman to mga kanay-nays na matutunghayan natin. Ibang klase ng istorya ng isang bata na may pangarap sa buhay. So samahan nyo kami mga kanay-nays para bisitahin at tingnan natin, alamin natin kung ano talaga ang totoong sitwasyon ng batang ito. Okay mga kanay-nays, samahan nyo po kami. Siyempre, bago tayo pumasok sa bahay, may gusto akong ma-interview sandali dito. Ang isang nanay na kitang-kita ko po yung pusong pagiging humanitarian. Siya po ay si Nanay Angeli Lobos. Siya po yung rason kung bakit andito kami. Ilang bahay na po yung napupuntahan namin para mabisita at maalam yung sitwasyon. Yun po ay dahil kay Nanay Angeli. Napakataba po ng puso niya para doon sa mga nakikita niyang kailangan talaga mabisita o nangailangan ng tulong. Thank you Nanay Angeli ha. Bakit nyo po naisip na ilapit sa amin itong mga taong ito? Kasi gusto po lalo-lalo po itong bata, gustong-gusto niya pong makatapos talaga ng pag-aaral. Kasi wala na nga siyang nanay, namatay na yung nanay, tatay na lang. Nakita ko kasi sa kanya ang talino niya. Matalino talaga. Sayang naman kung hindi siya makapagtapos ng pag-aaral. Yes po. Opo. Okay. At si Nanay Angeli din po yung nag-recommend sa atin doon kay Nanay Amelita na andun na po, nabagla po natin. Okay Nanay Angeli, once again, thank you so much ha. Maupay. Hello. Pakilala ako ha. Ako si Kanay-Nays Edna Condor kung tawagin sa team namin. Member ng Dagriti Moray nun. Yung mga kasama ko po ay member din po ng team namin. Wala lang yung head namin kasi busy sa site. Pwedeng pumasok lang ga? Okay. Anong pangalan? Justin de la Cruz. Justin de la Cruz. Okay. Si Justin de la Cruz. Ilang taon na si Justin? 14 po. 14. Anong year ka na ngayon? Mag-grade 9 po. Mag-grade 9. Ngayong pasukan. So ngayong bakasyon na natapos mo yung grade 8. So mag-grade 9 ka sa next enrollment mo. So Justin, pwede ko bang malaman kung ano yung tunay na sitwasyon mo ngayon? Po, pag makuri po, alam sa po, nasa aga. Teka, wait lang. Alam mo magtagalog? O sige, magtagalog ka na lang para sa lahat ng viewers. Ganito po, pag pumapasok po ko, minsan walang baon, tinitiis ko na lang. Minsan pinipilit ko yung ama ko na magbigay ng baon, pero wala talaga siyang may bibigay sa akin. So, kahit ganun, mahal ko pa rin yung mga magulang ko dahil lahat ginagawa nila mapagtapos na ako sa pag-aaral. At po, hindi ka, ibig mong sabihin, hindi ka lang nabibigyan dahil talagang walang maibibigay. Ibig mong sabihin, hindi talaga kaya ni papa mo yung mga
ibang pangangailangan nyo. Okay? Hindi niya masuportahan pag-aaral. Ilang taon nawala si mama mo? Grade 2 ako ata. O grade 2 ako. Oh, grade 2 ka pa lang, wala ka ng mama? Okay. So, sa ngayon, anong dinaranas mo tuwing papasok ka ng school? Ano sa tingin mo yung pinakamahirap para sa'yo? Yung walang baon araw-araw. Ibig mong sabihin nagugutom ka sa school? Opo. Dahil minsan walang pagkain. Ibig mong sabihin pumapasok ka sa school minsan na wala kang breakfast, ganon? Tapos pag andun ako sa paaralan, humingi lang ako sa aking kaklase. Tapos minsan di ako binibigyan, tinatanggap ko na lang. Really? So ibig sabihin dumadanas ka talaga ng buong araw wala kang kain? Pati snack wala kasi walang baon? Paano mo kinakaya yung mga sitwasyon na yan? Pwede mo bang masabi sa akin ngayon, i-share mo sa akin, yung araw-araw na pinagdadaanan mo, yung hirap na pinagdadaanan mo para lang makapasok sa school? Minsan walang baon, pumapasok sa eskwelahan kahit hindi ko makain. Kinakaya ko pa maka-aral lang. At minsan, may nag-aaway, pinubuli sa school na madumi daw yung suot na damit. Binubuli ka? Nakakaranas ka ng bullying sa school? Opo. Bakit po? Saan po? Saan banda ka na bubuli doon? Yan yung tatay. Ibig mong sabihin nakakaranas ka ng bullying sa school? Tulad ng ano? Paano ba nila binubuli? Sa kasuotan, minsan madumi yung sinusuot kong damit. Pinagtatawanan nila ako. Pero hinahayaan ko na lang sila. Bakit naman madumi yung damit mo? Kasi minsan, hindi ko nalalabahan, sinusuot ko na lang. Bakit? Isa lang kasi yung pang ginagamit ko pang eskwela na. Isa lang yung uniform mo. So pag hindi mo nalalabhan, sinusuot mo na lang ulit. Madumi. Kasi bawal mag-dikulor kapag Lunes pa lang. Yes, bawal. kasi Friday lang yata ang pwedeng hindi uniform, di ba? Saan mo hinuhugot yung determinasyon na makapag-aral sa kabila ng kahit anong pinagdadaan ng hirap? Saan mo kinukuha yung determinasyon na yon? Sa kahirapan ko may ahon ng pamilya sa kahirapan. Matulungan ko ang aking mga magulang. Kaya po ako lumalaban para lang mag-ahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. So doon mo hinuhugot yung determinasyon mo. Nasa puso't isip mo na balang araw mo nakatapos ka. Ikaw yung mag-aahon sa pamilya mo at mga kapatid mo. Kasi mga kanaynais, nakita ko dito kay Justin, ilang kayo magkakapatid? Sa siyam na magkakapatid. Tanging siya po yung talagang determinado pumasok sa school araw-araw. Kahit daw wala siyang baon, hindi siya sa kanya. Tama ito. Kaya danay, dak nakalibot isda. Yes po. Work na yata kanyo na balon. Okay. Okay, tatay. Porsigido siya makatagpon. Tatay, pwede bang dito ka umupo tabi ni Justin? Okay po. Danay, Yes, gisugat siya na wara may yatag na balon. Kanya sige pa, basta idulong lak. Naguram lak scooter. Yes May po. dulong ko lang siya sa eskwelahan. Okay. Naka-boy-boyak ma'am, pag may isda, nakagamit ako scooter sa kumpare. Pag wala po kami magagawa. Nasabi ko na sa kanila, ilabla anak. Tapos siya, ang advice ko kanya, sacrifice ang tiyaga para maabot mo yung pangarap. Tatay, matanong ko lang, na curious lang ako. Ilang taon na ulit si tatay? Ilang taon na po si tatay? 48, 48. Ano po ulit pangalan ni tatay? Lucilo Oliveros de la Cruz. Taga Bulacan po ako ma'am. Okay. So sa siyam mong anak siya, si Justin na lang talaga yung nagpumapasok sa school? Si Ivy, yung Yung maliit? pinakamalit. Oo. Pero sa malalaki si Justin na lang talaga? Okay. Pero tayo nakita mo talaga yung determinasyon ng anak mo para makapag-aral? Oo. Kuhaan ko sa kanya talaga, porsigido siya makatangpos. Pero sabi ko, anak, warak may himo kay umawat kamutangan, maaga na wara si mama. Pero, tiyaga, sacrifice.
Sa araw-araw, tatay, magkano ang kinikita mo sa Hindi pag-iisda? man pare-pares, ma'am. Oo. Minsan, 500 pag may swerte. Minsan, pag maluya ang benta sa isda, yun, palit. Ako na ito, paulian para makabayad sa isda na Pinangkap December mo. ko. Oo. Oh, so, hindi pare-pareho araw-araw. Pare-pareho. Okay, balikan ko si Justin. Okay, Justin, sa tingin mo, para sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, tingin mo kakayanin mo yung laban na to? Opo. Dahil hindi naman po ang kahirapan sa upang makamit ang inyong pangarap. Correct. Exactly. At ito ang i-advise ko sa iyo, Justin. Pag dumadating ka sa point na parang napapagod ka na, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang i-give up yung mga pangarap mo, tingnan mo lang yung mga kapatid mo. Doon mo hugutin yung determinasyon para magpatuloy ka pa din. Kahit nakakaramdam ka na ng kawalang pag-asa. At sabihin mo, pangalawa, sabihin mo sa sarili mo na wala naman talaga madali dito sa mundo. Lahat ng pangarap mo, pagtatrabahuan at pagsasakripisyohan mo. Oo nga pala, Justin. Malayo ba yung school nyo dito? San San Roque po. Roque po, ma'am. Sa San Roque ka nag-aaral? So, Doon magkano yung pamasahe mo mula dito hanggang San Roque? Bawat isa yung bayad, magkano? Balikan? 30 po. 30. 15. So, back and forth, 30 araw-araw yun. Pumapasok ka umaga, umuwi ka kahapon. Hindi po ako umuwi. Hapon ka na. Ano, hindi ko Whole day po ako. Ha? Whole day. Oo nga, bumabalik ka hapon. Hindi na. Doon na lang ako nag-stay Wala siya, ma'am. sa school. Bisan wala siya balon, dito na lang siya. Hindi, paglabas mo ng hapon, saka ka umuwi dito sa bahay. Oo. That's what I mean. Ibig kong sabihin, sa aga papasok ka, pagkahapon ka na umuwi, hindi ka na umuwi ng lunchtime. Yun. Oo. So, ngayon, Justin, yung tuition ba ng school mo, may tuition kayo, wala? Miscellaneous lang. Tapos yung pang-araw-araw na pamasahe, pang-araw-araw na baon o pagkain, yun lang talaga yung pinakamabigat na kailangan mo. Okay, tapos yung uniform, syempre. Okay, ayun mga kanay-nice. Yun po yung pinakahiling ni Justin para po sa kanyang pag-aaral. Actually mga kanay-nice, kanina pa, wala pa kami dito sa bahay niya, hindi ko pa siya ini-interview. Nakita ko na yung bigat ng dibdib ni Justin habang kinakausap ko siya doon sa labas na yung gusto niya talaga yung sa pag-aaral. At siyempre ito po yung tatay niya. Tatay, sa tingin mo po, ano po yung pinaka magagawa mong support sa anak mo para sa kanyang pag-aaral kahit na may tumulong po sa atin para sa kanyang edukasyon? Kung ko na lang kanya, advice na ipagpatuloy niya kanya, dream na maabot kanya, pangarap. Yung support po na pwedeng makuha niya sa iyo ma'am, bilang tatay, ano po kaya yung kung pinaka sa tingin mo? Na ano man ako matigayon, maulap mai-suporta kanya. Financial man o na ano. Kay ako lamang man na ngabuhi para sa amin. Kung minsan yaon, minsan wara. Kasi alam mo tatay, bilang mga magulang, kasi magulang din ako. Baliktad lang tayo kasi ako yung naiwan, yung husband ko naman yung nauna. Para kasi sa akin, yung mga anak natin, yung lakas ng loob nila, yung determinasyon nila sa mga dream nila, napakalaki ng dapat nating ambag para sa kanila. Para maging malakas din sila, kailangan din natin maging malakas para sa kanila. Ma'am, ako, nagiging kusog. Yes. Para lang sa kanila. Yes. Kaya kailangan wala na. Oo. Kailangan makita ng mga anak natin na sobrang lakas natin para sa dream nila. Yung support natin para sa kanila. Yun lang. Okay. Okay, hindi na ako magtatagal. May bigas tayo dito. Galing kay Sis Beth Jones. Salamat Sis Beth, ayan po. Ano pong masasabi natin kay Sis Beth Jones sa bigas? Maraming salamat po. Okay. So, ganito, Justin, ha.
tulong-tulong tayo sa pag-pray, ha? Tulungan nyo din ako. Kasi sa totoo lang, yung binibigay po naming tulong doon sa mga nabibisita namin ay hindi po nanggagaling sa amin. Nagre-rely lang po din kami sa mga sponsor natin na palaging andyan, nakaabang para tumugon sa mga kahilingan ng mga beneficiary namin. So, tulungan nyo din ako mag-pray na sana may tumugon agad doon sa kahilingan mo scholarship para sa darating. Kailan ang enrollment? June na diba? First week sa June. First week ng June. Na sana before pa dumating yung enrollment, may makasagot na para sa scholarship mo, ano. Kasi sa tingin ko naman hindi pa masyadong mabigat kasi yung wala namang tuition doon wala namang boarding house na involved dito, di ba? Yung ang involved lang dito mga Kanaynays, Kalinga Partners is yung pang-araw-araw niya na pamasahe at the same time yung pambaon na din at pang breakfast pag o yung expenses lang. Oo, uniform, gamit sa school, yun lang. Walang boarding house dito na involved, walang tuition. Matalino pala si Justin mga Kanaynays. Keep it up ha, Justin. Kahit anong balakid ang dumaan sa'yo, go lang. Okay, bye-bye. Salamat po, ma'am. Okay po. Bye, Justin. Okay mga Kanaynays, Kalinga Partners, gusto ko muna mag-thank you sa ating mga sponsors na palaging andyan para makiisa sa ating advocacy dito sa Northern Samar. Of course, andyan si Manny Terry Anderson, Sis Beth Jones, Mama Y, Sis Marcelina Fedorowicz, Miss Irene Deby, Sis Claire Azan Malinica, Ma'am Beverly Prinzo, Sangka Ima Vlogs, and Sangka Alikto Magpaspunyol. Thank you po. At pasupport din po sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Ida Vlogs and Kalingap Rab para po sa patuloy na paglingap. At syempre palambing din po, please support po The Great Timoray Noon, headed by our Amba Joey the Great. Ang inyong lingkod po, Kanaynays Idna Condor, Yansky TV, Nelson TV Official, Limix TV, Rina TV Official, and Biyaheng King. Thank you po.